Bakit binubuntisan ng narcissist ang ex-GF niya bago ikasal? So maraming mga ganitong pangyayari. Maraming mga nagsishare sa akin ng ganito na sila yung nabuntis ng kanilang narcissistic exes. Ang dami. So ang nangyari ay pinagtakpan nila yung pagbubuntis. So immediately, nakipag-sex sila na nakipag-sex sa kanilang asawa para hindi halata. Kasi nga, nung ikinasal sila, or bago pa sila ikasal, buntis na. So, may kinasal sila, may laman na yung tiyan. So, this is very unfortunate doon sa husband. Kasi, um, pinakasalan mo ang isang babae na merong laman ng tiyan, hindi sa'yo. So, nakakalungkot ito sa part ng lalaki. Pero, yun na nga, hindi alam ng lalaki ito, hindi alam ng husband. And problema pati dito is wala talagang plano yung babae, yung mga followers ko na sabihin kasi napakalaking gulo daw nito. Ang reason kung bakit binubuntisan ng narcissist yung kanyang ex ay para magkameroon pa sila na connection. Ngayon, iisipin ng mga kababaihan na, mahal pa pala ako ng aking ex. Hindi kayo mahal. Gusto lang kayong buntisan dahil yun ay ego. Nangyari kasi dito na hurt yung kanyang ego. Feeling kasi ng narcissist na siya ay pinagpalit ninyo sa iba o kaya ay inabandon nyo siya. Meron siyang ganong illusion eh. Meron siyang ganong delusion na, inabandon na mo ako ha. Ito sa'yo, bubuntisan kita para habang buhay tayo may connection. So, ang gusto niya mangyari is magkameron kayo ng tali sa isa't isa na hindi mapuputol ng kahit sino. Kasi, syempre, kung meron kayong anak, sa isa't isa alam ninyo na ah, kayo ay may anak. At ang isa pa ditong rason is para meron sa yung panakot. So ito, bigyan ko kayo example. Meron akong isang follower dito na tinatakot siya ng kanyang narcissistic ex na sasabihin sa kanyang husband na meron silang anak na siya yung tatay ng panganay kapag hindi siya nakipag-sex, kapag hindi siya nakipagkita. So, syempre, sa takot ng follower, so ang ginawa niya is binibigay niya yung katawan niya, nagsesex sila sa takot na rin. No? So may nangyayari, nasa ibang bansa actually yung lalaki. So tuwing umuwi siya dito sa Pilipinas, so parang ang datingan is nagiging parausan niya yung babae, yung follower ko. So nakakalungkot ito kasi may nangyayari pala talagang mga ganitong eksena sa real life. At marami pang iba. Merong mga pangyayari na pinaperahan pa yung babae pagka hindi nagbigay, tatakutin, sasabihin, sige, huwag kang magbigay ng pera. Yaman na yaman ninyo, yaman na napangasawa mo, hindi ko bibigay. Sige, sasabihin ko na ako ang tatay ng bata. At saka babawiin ko ang anak ko. Mga ganon, tinatakot. So, yung rason talaga kung bakit ay para magkameron kayo ng connection sa isa't isa. Gamitin yun sa'yo para makontrol ka. Kasi ang mga narcissist, alam naman natin, no, naituro ko sa mga nauna kong mga videos na talagang ang priority ng narcissist ay power and control, manipulation. So doon sila nag-enjoy. Doon nila na buboost ang ego nila sa pamamagitan ng pag-manipulate ng mga exes nila, pag-manipulate ng mga tao sa paligid nila. So, dumadating sa point na pagka sila ay nawala na ng control sa mga tao o doon sa mga exes nila, nadidepress sila. Nataas ang anxiety nila, nai-stress sila. Kaya ginagawa nila ito. So, I hope na nakatulong ito sa inyo, nadagdagan ng kaalaman nyo tungkol sa pangyayari ganito. And kung sino man sa inyo ang nakaka-experience na ganito, comment down below. Kung relate kayo sa content ko, mag-comment lang kayo dyan. At share nyo kung ano yung naisip nyo, hindi may papayo nyo dun sa mga followers ko na ganito yung nararanasan.
Okay, so see you in my next content. Bye for now.